No matter what I do. Ay, nagsisimula na pala. So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sabi ni Alvarez, isa pong Davao del Norte 1st District Representative, sabi po ni Pantaleon Alvarez noong isang araw, Mindanao in toxic relationship with sinking PH. See, may tama ka. May tama ka na sa pag-iisip. Toxic? Toxic daw, ha? Paano naging toxic? Eh, kayo lang naman yung nagpapatoxic dyan. Ang tahi-tahimik ng Mindanao, ginugulo ninyo. Tapos sasabihin nyo, toxic relationship? Tarantado. So, sabi dito, Mindanao is in a toxic relationship with the Philippines and should break up with it. Grabe, no? Mukhang ito lang ata yung naisip na solusyon ni 1st District Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Break up pala ang solution sa lahat. O, mukhang hahabol pa po ang Mindanao at Pilipinas sa February 14 sa break up. O, pauso yarn, Catherine, Daniel, break up. Dominic, Bea, break up. Ay, nakikisunod sa trending. Itong si Pantaleon Alvarez. Kaya nga yung pinaka-biggest question ko dito, paano naging toxic? Eh, kayo lang naman yung nagpapatoxic kasi ang tahimik guys ng Mindanao. Kayo lang yung nakaisip ng ganyang kagaguhan, ng ganyang kaguluhan. So, sabi dito, we need to walk away from this toxic daw relationship. Please, just let us go. After all, a lot of people are breaking up this month. Let's just break up. Better for us to be on our own. Yan po yung sabi ni Pantaleon Alvarez na kinick out na sa administrasyon ni Digong before, tapos ngayon sumisip-sip at nakikidikit-dikit. So ngayon, alam nyo ba guys na itong Mindanao is one of the poorest area ba? Country? Hindi naman sila bansa. Poorest of the poor. Itong Mindanao. Wala pa din silang development. Kumbaga sa tao, 2024 na wala pa din character development. Kagaya ni Pantaleon Alvarez, wala pa din character development. Ganyan din po guys. May papakita akong article sa inyo. Mamaya basahin natin yan. I-flash ko lang dyan. Ganyan din po ang Mindanao. Wala pa din pong development. Actually guys, mayaman ang Mindanao, sa totoo lang. Isa siyang prinsesa, pero nakaupo sa tasa. Alam niyo yan guys, yung prinsesa siyang maituturing, pero nakaupo sa tasa. Kasi, mayaman yan sila guys. Mayaman sa likas na yaman, natural resources, basta. Salat sila sa kayamanan, yung area ng Mindanao. Actually nga, yung Mindanao ay naturingang food basket ng bansang Pilipinas kasi 40% halos half na ng pagkain ay sila po yung nag-e-export, import-export, basta yun na yun. Sila po yung nag-e-export sa bansang Pilipinas. Pero despite na mayaman ang kanilang lungsod, ang kanilang lugar o ang kanilang likas na yaman, abay, so balit datapwat, mahirap pa rin po sila. Yes guys, hindi pa din sila na-develop. Bakit? Kasi hindi inalagaan ng LGU, hindi inalagaan ng government, basta yung mga nandyan, hindi inalagaan. Puro kayo sisi sa national government, pero yung pondong napupunta sa inyo, hindi nyo naman ginagasta ng tama. 'Di ba? Guys, may independence po ang LGU dyan. Pwede po silang mag-decide kung ano yung gusto nilang gawin para sa kanilang lungsod, para sa ikabubuti. Kasi guys, alam nyo, 'di ba may mga city ordinance kada lungsod? Ano yung silbi ng city ordinance nyo dyan kung hindi nyo pinapractice?
Di ba meron kayong pribilehiyo na gawin ang gusto nyo para ma-develop ang lugar ninyo. Pero hindi nyo ginawa dahil puro lang kayo sisi dito sa national government. Na so, konti lang yung budget ko, ganito, ganyan. Basahin natin to. Sabi dito our work in Mindanao. Kanina binabasa ko lang yan, tapos ngayon napa-content ako kasi nakita ko tong content ni, tong sinabi ni Alvarez break up daw yung solution. Not a win-win solution, 'di ba? Napaka-BS talaga, grabe. Anyway, sabi dito, in spite of its significant potential for economic growth, conflict and instability discourages investments, drains government's resources, and impedes development. Mindanao has the highest level of poverty in the Philippines, weak rule of law, and poor accountability. Bakit? Kasi nga, mayroon silang, weak rule po, and poor accountability. Yan po yung pinapractice nila inadequate social services and limited economic opportunity. Yan yung dahilan kung bakit up to this moment, hindi pa din sila nagde-develop despite na nasa kanila na yung kayamanan. Kumbaga, hindi marunong tumansya. Hindi marunong magbalanse. Ganon. Ganon po ang Mindanao. Kaya nga, yung level T ng poverty dyan, grabe. Pinaka-poorest of the poor nga, guys. Kaya nga sinabi ko na, nandyan na sa inyo yung lahat, pero bakit hindi pa din kayo umaangat? Dahil po yan sa kapabayaan ng mga tao dyan. Hindi naman yung literal na tao na katulad kong mamamayang Pilipino, yung mga namamalakad dyan. Yes, kapabayaan nila. Yung LGU, yung mga gobernador dyan, hindi ko naman sa nila lahat, pero mayroon pong kapabayaan. Tingnan nyo, example ko dito, si Pantaleon Alvarez na lang. Ano daw sabi? 2 terms, 3 terms na bilang kongresista sa Mindanao, specific area sa Davao del Norte. Itong si Pantaleon Alvarez. Pero yung pinakatanong ko dito, sa kanyang lugar may development ba? May development ba ang Davao del Norte? Kung mayroong development, edi goods. Pero kung wala, kung konti lang naman yung development sa loob ng 3 termino mo, abay, ang lakas mo naman mag-amok ng break-up. Lakas mo mag-amok ng break-up. Promise. Kasi guys, imagine napatanong din ako Kasi sabi dito, noong May 3, 2023, Mindanao economy post 7.2% GRDP growth in 2022. See, ang laki po. Ang laki, no? Ang taas, 7.2 yung kanilang Mindanao economy post. Yung GRDP nila, so umabot ng 7.2. Despite sa number na binigay ng Philippine News Agency, despite sa number na binigay na yan, still not develop yung kanilang yung kanilang lungsod, yung area ng Mindanao. Bakit? 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 Kasi nga, pinabayaan. Diba? Pinabayaan. Ganyan po. Tapos sasabihin nyo, na napanood ko sa balita, guys, yung Mindanao daw, nagkaroon ng public clamor. Alam niyo yung public clamor, guys? Lahat daw ng mga taga Mindanao ay, uma-agree sa secession, sa separation ng Mindanao sa Republic of the Philippines. Lahat daw po umag-agree. Kung hindi man lahat, at least majority. Yun nga lang, paano magiging majority kung yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ay nireject po ang proposal ni former President Duterte for separation ng Mindanao sa Republic of the Philippines. Kahit nga din guys, yung LGU, pati yung ibang governor, ayaw po ng separation, secession dito sa Mindanao. Tapos sasabihin nyo, public clamor. Search nyo. BARM, reject proposal ni Digong. Reject proposal of secession Mindanao. Yan, search nyo. Kahit yung LGU, rejected din po yung proposal ng separation, secession for Mindanao. Search nyo guys. Hindi pa dyan kasama yung mga governor. So, paano nyo nasabi na mayroong public clamor kung
Kayo lang naman yung may gusto. Yung BARM ayaw, yung LGU ayaw, kasama na din yung ibang governor ayaw. Asaan yung public clamor dun? Napaka-red flag ni Digong at ni Pantaleon Alvarez. Sila lang naman talaga guys yung may gusto eh. Bakit? For personal interest. Takasan yung mga pagkakasala. See? Ayaw nilang magpadikta. Kasi feeling nila, tinatapyasan sila, kinakalaban sila ng gobyerno. Una, sa confidential funds, sa budget ni Pulong, sa SMNI. Tapos dito sa, diba? Feeling kasi nila, kinakalaban sila ng gobyerno. Ukol dito din sa usaping ICC, feeling kasi nila, inaatake sila ng gobyerno. But we all know that the government, diba, naniniwala pa din sa rule of law and due process, human rights law, fair and balance. Tingnan mo, 6 years ka na naging presidente, former President Duterte, 6 years ka na naging presidente, pero si President Bongbong Marcos pa din ang merong vision. Guys, merong vision para sa fostering and rebuilding nation dyan sa Mindanao. O, nasaan na yung budget na 51 billion ni Pulong? Nasaan na? First district lang guys ng Davao yun ha. First district ng Davao. Laki ng budget. Laki! Laki! Nasaan napunta? Diba? Nasaan yung logo niyang change is coming? Diba sabi niya, change is coming daw. Kamo, change is coming. Yun. Hindi coming ha, change is coming daw. Pero totoo, change is coming. Yun yung totoo doon. Bodol. Ha? Bodol tayo. Sa sunod, magpabudol pa kayo ulit ha. Iboto nyo tong katulad ni Tolentino, Nigo, ni Bato. Yan kasi mga nangunguna, mga pasok sa bangay. Matindi din yung strategy. Kahit ito din si Digong, nangunguna pa. Tarantado. Ay ako, boto nyo ulit yan. Boto nyo ulit yan. Sabi pa dito, according to Alvarez, their aim is for Mindanao to finally be allowed to prioritize itself. Self-love yarn. Mindanao should not just be an afterthought because the national government has different priorities. Kuno, that's hard. It's been like for a long time. If the Philippines can't provide what we Mindanaoans need, why are we still there? He also lamented the inequitable distribution of the government resources and purported slow political and electoral reform implementation. Diyan na tayo mag-stop kasi overtime na ako, 12 minutes na. Okay. Sinabi niya, ano ulit yung sabi niya? Sabi niya, afterthought because the national government has different priorities. O meron daw ibang pinaprioritize yung national government. Kaya yung budget daw na napupunta sa kanila, parang gusto niyang sabihin na konti lang. First of all, like what I said lately, kanina, ng mga 4 to 7 minutes na vlog ko, asaan yung independence ng LGU? Ang tagal na palang problema, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Diba? Now, nasaan yung independence na LGU? Hindi nyo ba pinapractice yung yung mga city ordinance nyo, yung pribilehiyo nyo na magdesisyon kayo kung ano yung gusto nyo sa lugar ninyo, sa specific area nyo? Hindi nyo ba napapractice yun? Ha? Di ba guys, may mga city ordinance tayo? Hindi nyo ba pinapractice yun? Guys, meron kasi silang pribilehiyo na magdesisyon, kunyari, binigyan sila ng budget, meron silang desisyon kung ano yung gusto nilang gawin para sa fostering and rebuilding nation. Kuno, bla 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 bla. Para gumanda ang kanilang sistema. Ba't hindi nyo pinapractice? For example ko na naman ulit, si Alvarez, ayoko na maging paulit-ulit. Tatlong termino, 3 terms na siya sa pagiging kongresista. Meron bang development ang Del Norte? Tama ba? Davao del Norte First District, meron bang development? Diba kung sa kanya nga walang development, sa iba pa kaya? Hindi ko naman sa sinasabi na lahat ay walang development, pero hindi masyadong progress. Hindi masyadong mabilis ang development kahit nandyan na yung budget. Bakit? Ganun.
Diba? Kuha, pak. Project, 20%. Bulsa, 80%. Traditional politician. Ganun po. Ganun po. Diba? Lahat isisisi nyo sa national government. Kung gusto mo ng break up, kayo ni Digong. Umalis kayo. Yun lang. Pumunta kayo sa Republic of China. Huwag niyong idamay ang buong Mindanao. Yun lang guys. Na-share ko lang kasi ang daming bubita. Sabi dito ni Representative Paulo Ortega, the call for Mindanao separation at this critical juncture will only exacerbate the division and challenges our country is facing. We should be focusing on fostering unity and rebuilding our nation. Tumpak! Dapat ganun. Sana ganito yung mindset, no? Pare-parehas. Si Alvarez kasi tukmol eh. Why would former President Duterte, sabi naman to ni Gutierrez, why would former President Duterte advocate for the dismemberment of the republic that his self lead for 6 years? Huwag naman po tayong watak-watakin bilang isang bansa at mga Pilipino. We urge the former President and the Speaker to reconsider their stance on the matter. I think President Bongbong Marcos calling the attention of the government, you should put an end to all of this kind of bullshit and stupidity, works of Alvarez and Duterte. You should put an end. Lagyan mo sila ng 'di ba? Lagyan mo sila ng isang bagsak. Kagaya ng ginawa ng National Telecommunication Commission doon sa NTC, 'di ba matitilok? Nadamay pa yung SMNI. Hindi kasi guys, yung lawyer ng SMNI, alam niyo yung ginawa? Pinapag-submit sila ng NTC. Bakit? Anong dahilan para hindi kayo isuspend? Diba? Pinapag-submit sila kung bakit hindi sila isuspend. Ang ginawa, nagpataas ng ihe, nag-file ng motion for reconsideration, nalabag naman po sa ating batas, prohibited po yan sa ating batas, abay, ginaji pa. Ngayon, binagsakan sila. Suspension lang sana for 30 days. Naging indefinite na. Indefinite, walang specific time frame. Tapos, habang hindi pa sila nakaka-air sa Free Air TV, nilalakad na revocation. Talagang binagsakan. Sana ito din ating administrasyon, bigyan din ng bagsak si Alvarez at si Duterte. Masyadong matitilok eh. Mga personal interest lang yung ginagawa nila. Mga katrantaduhan. Anyway, yun lamang ho guys. So that's me again, si Mima Lucian. Yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.